Makilala ang Haring Demonyo. Makilala ang Haring Demonyo. Gaya ng inaasahan sa lalaking taga-Longgo, napakalakas ni Yang Qi. Kapag sinipsip mo ang isa, makakakuha ka ng 100. Kapag kasama kita, makararating ako ng paraiso. Huwag kang magkakalat. Ako ang panganay na anak ng Angkan Liu sa Longguo. Narinig mo na ba ang mga momya? Sandali lang, magiging momya ka rin. Anong ginagawa mo? Paano kung sumunod ka? Pagaanin mo ang pakiramdam ng kapatid kong babae. Pwede kong pag-isipan. Gagawin kitang paboritong binata. Halika't alagaan mo ako. Sino ka? Paano pumasok sa mahiwagang palasyo? Biro lang, mahirap pigilan ang puntong aking patutunguhan. At saka, palasyo ka ng demonyo. Ikaw si Longjun ng kaharian ng Diyos. Sabihin mo, pasukin ang sakop ng aking kaharian. Sinasaktan ang mga tao ng bansang dragon ko. Paano mo gustong mamatay? 4 na tagapagtanggol. Paglingkuran ang Haring Demonyo. Patayin mo siya para sa akin. Ang aking 4 na pinakamalakas na guwardiya. 1 kilos mo lang ay nalutas mo ito. Tao ka ba o multo? Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga ay ngayon. Kayong iglesia ng demonyo ay malilipol. Nakipaglaban ako sa'yo. Tandaan mo sa susunod na buhay, ang kapangyarihan ng kaharian ng dragon. Kayong mga langgam ay hindi dapat apihin. Kahit sa kamatayan, gusto kitang mailibing kasama ko. Kahit sa kamatayan, nais kong ilibing ka kasama ko. Tinanggal ko na ang masamang hangin sa katawan ko at inilipat lahat sa iyo. Di magtatagal ay makakasama mo na ako sa impyerno. Mukhang magpapahinga muna ako sandali. Tumugon kay Longjun. Tumugon kay Longjun. Tumugon kay Longjun. Tumugon kay Longjun. Naiuwi mo ba ang mga kailangan? Nadala ang kayamanan. Gaya ng inaasahan sa Lock Dragon Ring, kaya nitong takpan ang masamang hangin. Longjun, gusto mo na ba talagang magretiro? Payapa na ang mundo ngayon. Kailangan ko rin ng oras para sugpuin ang masamang hangin. Samantalahin mong samahan ang babaeng nagligtas sa akin. Mabuhay ng tahimik. Magpapadala ko ng tagabantay sa'yo. Wag, ayokong maapektuhan siya. Ngunit nakakulong ang iyong lakas. Mahina ako? Natural lang ang mag-alala. Utusan kita kung kailangan. Ano ang gagawin ko ngayon? Tulungan mo akong magbigay ng kasunduan kay Han Wanner. Sige. Walang kwenta ka. Huwag kang lalapit sa bahay ko. Tita, madalas akong umalis ng CCT. Naapi ako Wanner. Ngunit ipinapangako ko, aalagaan ko siyang mabuti. Alagaan mo siya. Si Wan Er ay alaga ni Longjun. Naipadala na ang mga imbitasyon. Ikaw pala kang linta. Magpakalayo ka man. Tita, tawagin mo si Wanner. At sasabihin ko, wala na tayong pag-uusapan. Magiging asawa na ako ni Longjun. Iwan mo na ako. alam mo ba, ako pala si Alam mo ba, sa katunayan ako si Longjun? Nay, pakinggan mo ang sinabi ng basurang ito. Sabi niya siya raw si Longjun. Sabi niya siya raw si Longjun. Ako ang reynang ina. Tita Wanner, totoo ang sinasabi ko. Ang marangal na Longjun ay hindi darating ng walang dala. Nagpabili na ako ng pamasko. Nasa daan na. Maghintay lang kayo. Tumahimik ka. Nagpapanggap kang si Longjun. Hindi ka ba natatakot na singiling ka ng Longwei? Lumabas ka na lang. Kung hindi, ipapakulong ka ng Longwei. Wanner, kahit hindi ako si Longjun, ang 3 taong relasyon natin, dapat hindi mo rin ako itakwil. Ako ang mayuming Mrs. Longjun. Wala kang karapatang pag-usapan ng damdamin. Huwag mo nang kausapin na yan. Umalis ka na ngayon din. Mapagmataas ka talaga. Dumating na ang sugo ni Longjun. Narito na ang mga emisaryo ng Longjun. Bakit hindi ka pa magmadaling umalis? Pwede akong gumulong. Huwag kang magsisi. Pagsisisi, magiging biyenan na ako ni Longjun. Isang salita ko lang. Mawawala ka na. Nay, naghahanap yan ng kamatayan. Hayaan mo na. Maya-maya, darating si Longjun para tingnan ang bangkay niya. Si Tianlang, pangalawang komandante ng Dragon Guard Army, kinatawan ni Longjun Ang deputy commander ng Dragon Guard Army na si Tianlang
ang kinatawan ni Lord Longjun magbigay ng kasunduang handog. Ang Tianlong Group ay nagkakahalaga ng 10 bilyong shares, 10 set ng mid-level villas, isang walang limang Supreme Black Card. Tanggapin mo sana. Binibining Han. Mga basura kayong nagpapanggap kay Longjun. Hindi kayo patawarin ng Tianlong Palace. Ano't nagpanggap kay Longjun para magpakamatay? Alam ko na, walang hiya kang sinungaling. Nakikilala mo ba ito? Locking Dragon Ring? Deputy Chief ng Dragon Guard, si Sirius. Makakalaban ni Longjun magpakamatay. Ang mga mangmang ay inosente. Tumindig ka, si Longjun. Ano bang utos ni Longjun ang di ko alam? Ihatid mo na lang ang handog. Umuwi ka muna. Kahihiyan ang mauna sa pagre-retiro. Ikaw talaga si Longjun. Ano sa palagay mo? Aolong, huwag kang magalit. Natatakot lang ako na maparusahan ka sa pagpapanggap kay Longjun. Kaya sinadya ko yung sinabi ko. Han Waner, akala mo ba tanga ako? Dumating na ang hukbo ni Long. Di ka man lang bumabati sa pagdating ni Longjun? Ikaw rin pala si Longjun. Pangahas mong tinatanong si Longjun. May hawak kang gintong orden ng dragon. Ikaw talaga ang tunay na Longjun. Ang gintong orden ay sagisag ng kapangyarihan ni Longjun. Ang may gintong orden ang tunay na Jin Longjun. Magkita pa tayo. Nakita ko na si Longjun. Nakita ko na siya. Ikaw ang napiling asawa para kay Longjun. Huwag kang masyadong magpanggap. Salamat po, Longjun. Ang lakas ng loob mo. Pangahas kayong mandaya. Sino itong hamak na ito? Isang walang hiyang lalaking sunod-sunuran. Nagpakilalang Longjun kanina. Ano? Nagpanggap ka bilang ako? Umahanap ka ng kamatayan. Nasaan ang mga abang tagapagbantay? Papaghintayin niyo ba ako? Itong hampas lupa. Pangahas mong hinawakan buhok ko. Mamamatay kang walang libingan. Lakas ng loob mo. Giyang ginagawa ni Long Wei. Ang lakas ni Longjun ay walang katulad sa buong mundo. Kahit basura kang tulad mo, ay nagpapanggap pa. Pagsisisihan mo yan. Longjun, matigas pa rin ang ulo nitong basura. Bakit hindi natin bunutin lahat ng ngipin niya? Han Waner, 3 taon tayong nagrelasyon. Paano mo ako ginaganito? Ganto lang trato sa'yo. Ano ang nangyayari? Hindi yan sinabi mo nung iniligtas mo ako 3 taon nakalipas. Hindi mo pa rin iniisip. Ako ang nagligtas sa'yo 3 taon na ang nakalipas. Diba? Anong ibig mong sabihin? Uy, hanggang ngayon, hindi ako natatakong sabihin sa'yo. 3 taon na ang nakalipas, malubha kang nasugatan, at nahulog sa tabi ng daan. Ang nagligtas sa'yo ay si Xiang Qingqing. Putang yon. Sa ospital, bakit mo sinabing ikaw ang nagligtas sa akin? Dahil napaka-generoso mo. Salamat sa 300,000. Siyempre, itatali kita ng maayos. Oo nga pala, hayop ka noon. Si Xiang Qingqing din ang nakikipagtalik sa'yo. Putang ina mo. Longjun, tignan mo siya. Minumura niya ako. Huwag kang mag-alaga, baby. Ibubuhos ni Ben Longjun ang galit para sa'yo. Barilin niyo hanggang mamatay. Opo. Tumigil. Tumigil ka. Aolong, kumusta ka na? Oh, Sino ka? Bakit mo sinaktan ang tao? Ang kapal ng mukha nitong hamak na tao kay Longjun. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Waner, ikaw. Pinagmukha mo akong kaibigan, pero sinaktan mo ako. Kaibigan? Suyang-suya ako. Ikaw rin naman. Kung wala lang yung konting silbi mo, di mo karapatang magkaladya ng sapatos ko. Nasugatan at naospital ang anak ko. Kailangan ko na talaga ng pera ngayon. Bayaran mo ang 200,000 na utang mo. Wala na tayo. Anong babayaran? Ako si Han Waner, humiram ng pera at di nagbayad. Siya nga pala, Jiang Aolong. Duwag ka pala no? Yung anak na gala ni Xiang Qingqing, anak mo pala. ano? Anak ko, ano ba ang nangyayari? Malas. Magkaiba ang consonant ring dahil siguro sa magulong kalooban ni Longjun, nasa panganib siya. Nasaan ang Dragon Guard? Magpapadala ako ng 3... Nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina? Si Xiang Qingqing ang putang nagpakamatay para iligtas ka nun. Ching-ching, totoo ba ang sinabi niya?
Chang Aolong, wala ka bang natatandaan? May nangyari ba ng gabing iyon? Aolong, anong nangyayari sa'yo? Hahaha, babae. Gusto ko yan. Aolong, wag mong gawin yan. Akin ang mundo, pati mga babae. Sige. Basta, wag ka lang masyadong masaktan. Gagawin ko. Chingking, ikinalulungkot ko para sa'yo. Nabaliw ako noon at wala akong maalala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ikaw ang boyfriend ko, may ginawa siyang mali sa akin. Siyempre, hindi ako nangahas sabihin sa'yo. Ikaw si Han Warner. Ikaw na puta ang may plano laban sa amin. Alam mo na pala, ang tatanga ninyong dalawa. Tama na. Nandito ako para singiling ka sa pera. Bayaran mo. Alam mo ba kung bakit ako umutang ng 200,000? Saan ka pumunta? Sabihin mo ang totoo. Yung putang anak mong babae, pinambayad ko ng killer, anak mong puta. Ako ang gumapi sa hired killer na may 200,000. Han Warner, kung may anumang pagdaramdam ka sa akin, diretso kang humarap sa akin. 3 taong gulang na lang si Jiao Jiao. Paano mo nagawang saktan siya? Nakakainip ba ang manligsay sa'yo? Masayang turuan ng leksyon ng batang yan. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi kita matiis. Babaeng buntis na walang asawa ka. Paano ka mas masaya kaysa sa akin? Dahil lang dito, nagawang patayin ng 3 taong gulang kong anak. Ha ha ha. Tama, ngayon masaya ako makakitang nagdurusa ka. Han Warner, lalabanan kita. Putang ina mong bruha, hinampas mo ako. Han Warner, hindi kita pahihirapan si Chingching. Talaga bang hindi mo iginalang si Ben Longkun? Mamamatay kang duwag sa paggaya kay Long Jun. Patang ina ang tigas ng ulo mo? Ipakulong siya ni Long Wei sa Lao Tzu. Opo. Tumayo ka't bitawan mo ako. Huwag mo nang saktan pa siya. Luluhod. Huwag mo na siyang paluin. Lumuhod na ako para sa'yo. Kikitos, nagmamakaawa ka ba? Opo, pakiusap. Huwag mo na siyang saktan ulit. Hoy Long Jun, asawa mo ako. Umalis ka dyan. Huwag mo siyang hawakan. Ang lambot ng balat na to. Bitawan mo ko, hayop ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Makipaglaban ka sa akin, patayin mo siya para sa akin. Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ng dragon. Kalimutan mo na yang basura. Tayo'y magsaya na. Bitawan mo ako. Huwag ka nang umasa. Haharap ako sa lalaki mo. Sinira kita. Patunayan nating walang silbi siya. Bitawan mo ako. Ang lakas ng pagkontra mo. Mga hayop kayo, dapat mamatay. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Sino ang may lakas loob manakit kay Long Jun? Sino ang may lakas ng loob manakit kay Long Jun? Long Jun, paano ka nasugatan? Gusto mo ba tawagin si Dr. Sun Shengsheng? Huwag mo akong alalahanin. Gusto kong pagbayarin ng mga to. Hoy, sinabi ko bang si Jiang Aolong? Talagang pinagbayaran mo? Talagang sunod-sunod na problema ang aktor na to? Kayong mga hamak na artista, magkano binayad nitong basura para pakasalan siya? Ang lakas ng loob mambastos kay Long Jun? Pagpupugayan niyo ako. Opo. Ang lakas ng loob nila Long Jun na paluin si nanay. Pinagpatay ko sila sa ngalan ng Long Wei. Sino ka ba talaga? Ang kapal ng mukha mong bastusin ako. Ano ang sabi mong ikaw si Long Jun? Hawak ko ang Golden Dragon Order. Ako mismo si Long Jun. Bakit hindi kayo luluhod sa pagdating ko? Peke rin ang Golden Dragon Order ninyo. Ang tapang niyo. Sino ka talaga? Ako si Kang Yue, leader ng Long Wei. Dala ang Golden Dragon Order. Si Long Jun mismo ang paparito. Lumuhod na kayo. Ito ang tunay na Golden Dragon Order. E di si Jiang Aolong pala ang tunay na Long. Si Jiang Aolong ang tunay na Dragon Lord. Paano mo nagawang tawagin ng direktang pangalan ng Dragon Lord? Gusto mong mamatay kasama ang siyam na angkan mo? Hindi po. Hindi ko na uulitin. Humingi ka ng kapatawaran kay Dragon Lord.
Pinatira mo ang anak ko. Magpapatawad pa ba ako sa'yo? Pasensya na. Nagkamali ako, Dragon Lord. Pakiusap. Alalahanin mo ang 3 taon nating pagsasama. Patawarin mo ako, pwede ba? Wala kang karapatan magsalita ng damdamin sa akin. Berde. Hoy. Sige, ako na ang magbabayad sa ospital. Sayo na ang pag-alaga kay Kang Yue. Walang makakatakas sa inyong lahat dito. Ipatawag agad si Dr. San Shengsheng. Si Dragon Lord po ito? Serious? Sundan ninyo si Dragon Lord ng palihim. Opo. 3 taon nang nakalipas, malubha kang nasugatan sa daan. Si Xiang Qingqing na putang iyan ang may pakana. Qingqing, sisiguraduhin kong mapasaya kita. Sino sa inyo ang pamilya ni Xiang Jiaojiao? Ako. Kailan niyo ba bayaran ang utang sa ospital? Bayaran na kita ngayon din. Itong gagong ito ang kumuha ng babae sa akin? Siya ang binata ron. Kausapin mo ang doktor na yon. Sabihin mong ako ang nagbayad ng hospital bills. Opo. Ang kapal ng mukha mong makipag-agawan sa akin ng babae. Kumain ka ng mansanas. Sige, bilisan mo na. Salamat, Liu Wei. Aolong, ipakilala ko sa'yo. Ito ang matalik kong kaibigang si Liu Wei. Siya ang nagbayad ng medical bills ni Jiao Jiao kanina. Ako ang nagbayad ng medical expenses ni Qingqing. Pero hindi ba si Liu Wei ang nagbayad nun? Kawawa naman siya. Sigurado ka bang ikaw ang nagbayad? Hindi ako ang nagbayad. Ikaw ba ang nagbayad? Sa pamilya ni Jiao Jiao, resibo ng pagbabayad mo. Bakit nasa'yo ang resibo? Ikaw ang pinapabayad ko. Hindi mo ba sinabing hindi ka magbabayad? Ginoong Liu, napakabait mo naman. Walang sawang pagtulong sa kaibigan. Hindi tulad ng iba. Diyos ko, ama ka ng bata. Pero ayaw mo pa rin magbayad ng medical bills. Wala. Qingqing, trabaho ko to. Jiang Aolong, sobra ka na. Anak mo si Jiao Jiao. Paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Ako talaga ang nagbayad kay Qingqing. Nagsisinungaling ang doktor. Magtutulungan pa ba kami para pagbintangan ka? Ginagawa nila akong ama. Ginagawa akong tuntungan. Ganito ang tulong ni Liu Wei sa atin. Inirapan mo siya. Nakakahiya ka. Huwag kang mag-alala, Qingqing. Huwag kang magagalit. Hindi importante ang magbabayad ng bills. Ang mahalaga, matuloy ang operasyon ni Jiao Jiao. Tama. Sumama ka. Kailangan ng pirma mo sa operasyon. Qingqing, sasamahan kita. Wala nang iba. Mag-isip ka kung paano maging mabuting ama. Sa akin mapupunta ang binata pagkatapos kay Qingqing. Lumayo ka sa kanya. Kung hindi, magdudusa ka. Ikaw ang dapat lumayo kay Qingqing. Walang hiya ka. Wala kang hiya, ano? Mag-ingat ka, papatayin kita. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Bata, makihalubilo ka na lang o babaliin kita. Hindi pa huli para umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Pagbibigyan kita. Siraan mo siya. Subukan mong galawin siya. Sino ka ba talaga? Hindi mo karapat dapat malaman. Ito si Long. Tumayo ka, wag kang bastos. Loser ka bang nagpapanggap na matapang? Magkikita pa tayo. Payo ko sa'yo. Umalis ka na. Huwag kang maghanap ng gulo. Kung adi ako aalis? Papaluin kita kasama ng hamak na to. Sige. Subukan mo. Walang hiya, di ba? Utangina niya. Mahina. Ikaw na sunod. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Haicheng. Kapag hinawakan mo ako, papatayin ng tatay ko pamilya mo. Gusto mong galawin kita? Kung susubukan mong paluin ako ulit, gagawin ka ng tatay kong abo. Maniwala ka o hindi. Kung paluin nga kita? Gusto mong mamatay? Kung gusto mong mamatay, pwede kitang patayin ngayon din. Ayoko mamatay. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa young master ko agad. May 3 segundo ka na lang. Lumuhod ka na ngayon or mamatay? Nagkamali ako.
Nagkamali ako, patawarin mo ako. Sasabihin ko kay Ching Ching na pinagtripan mo ako. Tapos wag ka nang magpakita kay Ching Ching kailanman. Sige, naiintindihan ko. Chang Aolong, anong ginagawa mo? Paano mo pinapalo si Liu Wei? Paluhudin mo siya para sa'yo. Siya ang tumulong kay Jiao Jiao. Ching Ching, nalinlang ka sa kanya. Siya ang unang gumawa sa akin. Magpaliwanag ka agad kay Miss Xiang. Mabuti, Miss Ching Ching Book Xiang. Ang 200,000 yuan na bill sa ospital ay binayaran ni Jiang Xiao. Ako ang nagplano na isangkot ang doktor para sa kanya. Liu Wei, huwag kang matakot sa pananakot. Liu Wei, huwag kang matakot sa pananakot nila. Tutulungan kita. Kahit anong paliwanag ko, kasalanan ko pa rin, di ba? Sana maging mabuting halimbawa ka kay Jiao Jiao. Humingi ka ng tawad kay Liu Wei ngayon din. Wala akong kasalanan. Bakit ako magsusorry? Kumusta, Dr. Sun Sheng Sheng? Nasaan ka na? Longjun, nakarating na ako sa ospital. Sige, pupunta na ako dyan. Ching Ching, may mas mahalaga akong gagawin. Tama ba ako o mali? May intindihan mo rin. Umalis ka na mag-isa. Sige, alis na ako ngayon din. Miss Xiang, talagang dinala ni Liu Wei ang usaping ito. Sana ay alam mo ang tama sa mali. Ano ba talaga ang nangyayari? Dr. Sun, sa inyo ko ipagkakatiwala ang sakit ng anak ko. Huwag kang mag-alala, Longjun. Gagawin ko ang lahat ng makakaya. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, para ito sa pasyente. Totoo ba? Kailan pa naging Kailan kaya makakapanggamot sa tao ang pusa't aso? 15 taon nang nagpa-practice ng medisina ang matandang to. Mula pagkabata, una kong narinig na tawagin akong hayop na pusa o aso. Hoy, ang lakas ng loob ng matandang to Kung ganon, ipakita mo ang medical license mo. Hindi kailangan ng matanda ng lisensya para magpagamot. Mukha kang ilegal na doktor na walang sertipiko. Sa ganyang ospital lang bagay ang tulad mo. Anong sinabi mo? Longjun, huwag mong alalahanin to. Sasamantalahin ko itong pagkakataon. Turuan ang mga batang to kung paano magsagawa ng medisina. Matanda ka na, nanggigigil ka pa. Kaya mo ba? Lumabas ka na rito. Huwag mo akong pilitin na ipatawag ang seguridad. Lao Liu, puntahan mo yung ward sa 2 palapag. Parang may problema doon. Anong nangyari? Dean Gao, bakit po kayo nandito? Magsiyasat kayo sa paligid. Nakita nyo ba? Saint Dr. Sun Sun. Dumating si Dr. Sun Sheng Sheng sa ospital natin. Tawagin niyo ang dean niyo. Wala kayong medical ethics at kabaitan. Hindi karapat-dapat kausapin ang matandang to. Matanda ka na nagpapanggap ka pang dakila? Dean pa ang tawag mo sa amin? Ang lakas ng loob mo para manghamon. Meron akong huling sasabihin. Ipatawag niyo ang dean niyo. Anong problema kay Dean Zhou? Lao Liu, sakto pang dating mo. Itong matanda ng gugulo. Lumang bagal na ito, itapon mo na para sa kanya. Lolo, umalis ka na mag-isa. Huwag mo akong pilitin na putulin ka. Ulong wabisa ka may kanawintong sasabihin. Ipakipag-usap mo ako sa dean ninyo. Lumang ito nagbigay pa ng respeto sa iyo, huwag mo akong galitin. Pinagpananagutan ako ni Lao Liu sa aksidente niya. Sige. Ikaw ang may gawa nito, Lolo. Igil. Anong ginagawa mo? Dean, narito ka rin sa wakas. May nagpapagulo dito. Bakit sila nagpagulo? Ang tanda na nitong bagay na to. Wala nga akong medical license. Mga gamot ka pa, hindi ba? Yan kalokohan? Bobo ka. Dean, bakit mo ako sinasaktan? Tangang to, ang daling saktanin. Nakilala ni Gao Sen si Dr. Sun Sheng. Nakilala ng batang si Gao Sen si Dr. Sun Sheng. Dean, sinabi niyo pong siya ang banal na doktor ng Huaxia na si Sun Xuandong. May pangalawang banal na doktor ba sa Huaxia? Alam niyo ba bakit wala si Dr. Sun Sheng ng lisensyang medikal? Dahil sobrang bihasa siya sa medisina, walang karapatang humusga sa kanya. Dr. Sun Sheng Sheng, nagkamali po ako. Ano na sa gustong aksyonan ito? Walang etika medical. Hindi karapat-dapat maging doktor. Abusadong guwardiya. Lumabas ka rito. Gao Sen, alam mo na kung paano iaayusin ito? Kayong dalawa ay tanggal na.
Kailangan niyong isumite ang pagbawi ng lisensyang medikal niyo. Dean, ayaw niyo po ba? Dean, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Lumabas na kayong dalawa. Kung hindi, papakawalan ko ang mga gwardiya sa inyo. Lumabas? Maaari na ba akong magsuri ng pasyente? Oo, syempre po. Longjun, hindi. Ngayon ko lang nalaman si Wang Yang na gumaya sa identidad mo, dinukot at... At ano? Malubha ang sugat ni Chief Kang Yue. Malubha ang pagkakasugat ni Punong Kang Yue. Nakataya ang mga buhay. Ano? Longjun, kung nagmamadali kayo, mauna na kayo. Sinisiguro ng matandang ito na pagagalingin ang inyong anak. Pakiusap ay papuntahin si Dr. Sun Shengyi. Ang pagkakakilanlan ni Dr. Sun Shengyi. Huwag nang magtanong. Siya ang makakapagpakilabot sa iyo kapag nalaman mo. Longjun, Sino ang humigop ng iyong hininga? gawa ng Peking Longjun. Kinuhanan din nila ng ina at anak si Hanwan. Ibigay mo ang consonance ring. Tutulungan kitang maibalik ang iyong lakas. Ito lang ang paraan para maligtas ka. Pwede lang magbukas ng Dragon Ring ng 3 beses ang Consonance Ring. Sasabog ang Dragon Locking Ring, wala nang pumipigil sa masamang Blood Evil Key. Kahit anong mangyari, ililigtas kita. Hindi pwede, muli kang sasakalin ng Blood Evil Key nito. Tigilan ang kakulitan. Haring Dragon, hamak na trabaho, nagsakripisyo ka ng malaki. Kasalanan ng pagpapakumbaba, pinapatawad ko ang iyong kamangmangan. Alamin mo agad ang pagkakakilanlan ng grupo ni Jia Longjun at may lihim na dahilan ito. Sundin ang utos. Maitatago muna ang consonance ring. Nasa ospital pa ang anak kong babae. Ililigtas ko siya. Magpahinga ka muna. Sige, alis na. Miss Xiang, huwag mag-alala. May paraan si Dr. Sun Sheng para magamot ang anak mo. Salamat din, Gao, sa pagtulong na maanyayahan si Dr. Sun Sheng. Miss Xiang, nagkakamali ka. Wala akong ganoong kapangyarihan. Pasensya na. Si Dr. Sun ay inanyayahan ng ama ng bata. Si Dr. Sun Sheng pala ay inimbita ni Aolong. Oo, kumonsulta rin ako sa toll office. Si Mr. Jiang din ang nagbayad ng mga gastusin. Sa wakas, naunawaan kong mali ang akala ko kay Aolong. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hello, sino to? Xiang Xingqing, paano mo nakalimutan ang matalik? Hello? Xiang Xingqing, paano mo nakalimutan ang matalik kong kaibigan? Hanwaner, ang lakas ng loob mong tawagan ako? Dapat nga'y pasalamat ka sa tawag ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Nakipagtalik ka kay Jiang Aolong 3 taon na nakalipas. Marami akong nakuhang malaswang litrato noon. Walang hiya? Ako pa ang sinisigawan mo. Ipopost ko na agad ang mga larawan. Ano ang gusto mo? Pumunta ka sa Tianhong Entertainment Club sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mangyayari. Dean Gao, kailangan ko nang umalis. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Walang problema. Kung may kailangan ka pa, tutulungan kita. Sabihin mo lang. Salamat. Nakita ko na si Lord Longjun. Sikreto ang pagkakakilanlan ko. Huwag mong ikakalat. Si Lord Longjun ito. Kumusta ang anak ko? Ang mensahe ni Dr. Sun Sheng, malubha ba ang sugat ng anak mo? Mabuti naman. Nasaan ang asawa ko? May tumawag lang kay Miss Xiang. Mabilisan daw ang lakad. Nagmamadali siyang umalis. Nasabi niya kung para saan. Hindi, pero parang narinig ko. Mukhang galing kay Hanwaner ang tawag. Yung putang inang Hanwaner pala yun. Ang tawag ay mula kay Hanwaner. Si Hanwaner yun, ang putang iyan. Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Tumulong si Decano Gao sa pag-aalaga ng anak ko. Sige. Kahit anong paraan ang gamitin ni Sirius, hanapin ang asawa ko sa loob ng 3 minuto. Hanwaner, ibalik mo ang larawan sa akin. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko? Ang tanga mo talaga. Wala ka namang larawan. Nagsisinungaling ka sa akin. Oo, tangang babae. Huwag kang magpakampante. Nagbayad ka ng tao para saktan si Jiao Jiao. Ipag-uulat kita sa Security Bureau para dakpin tayo. Kaya mo bang lumabas sa pintuang ito ngayon? Tama ba ako? Kanino ka nakikipag-usap? Syempre ako yon.
Liu Wei, ikaw? Bakit ka nandito? Pinugbog mo ako ng ganito? Palalayasin kita, diba? Liu Wei, may hindi pagkakaunawaan kayo ni Aolong. Maaari ko itong ipaliwanag sa kanya. May hindi pagkakaunawaan. Sabihin ko sa iyo ang totoo, walang pagkakamali. Si Jiang Aolong, gagong yon. Palang araw papatayin ko siya. Pero, magsisimula sa iyo. Ano ang gusto mo? Siyempre, Anong gusto mong gawin? Siyempre, papatayin kita. Liu Wei, huwag kang magulo. Saklolo, may tumulong. Tumawag ka, may sumagit ba sa'yo? Lalo kitang nagugustuhan sa pagsigaw mo. Mas masaya ako. Naalala ka pa ni Jiang Aolong? Hanwaner, ganito ka sa'kin? Hindi ka patawarin ni Aolong? Tingnan natin kung patawarin ka ni Liu Xiao. Liu Xiao, nagawa ko na. Paano ang bayad ko? Tatawagan ka ni Qian Laotsu. Umalis ka muna. Sana'y masaya ka, Ginoong Liu. Liu Wei, tama na. Saklolo. Gusto kong makita, mag-aasawa ba ang dakilang Longjun ng babaeng ginamit? Liu Wei, pakawalan mo ako. Sabi mo tamang hinalalang, pababayaan. Sabi mo taba ng bibig, pwede ba kitang patakbuhin? Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Alam mong ang dagat ay may gusto. Ilang tao ang natutulog kasama ko. Papatayin kita ngayon din. Hindi ako mamamatay na nagsisisi para kay Aolong. Kahit patayin mo ako, hindi ko rin ito makukuha sa'yo. Mamamatay na lang ako kaysa sumunod, diba? Hindi ganon kasimple. Inumin mo ang gamot na ito. Hihibang din ang mga immortal. Sagip Dragona. Naalala mo pa si Jiang Aolong, yang gagong yon. Diba? Kung maglakas loob siyang pumunta, kaya ko siyang patayin. Patayin mo ako at Papatayin mo ako at susubukang. Paano mo nakita ang lugar na ito? Di mo kailangang malaman to. Gagapusan kita ng paunti-unti. Akala mo hindi ako handa? Subok sa laban, patang pasaway. Ang yabang mo ha? Bakit hindi ko mahuli ang galaw ni Underground Black Fist na si Wang Bakuwang? Patang pasaway. Nasaan ang alalay mo ngayong umaga? Sabihin mong subugod siya at masaktan. Lilinisin ang basurang katulad mo. Di kailangan ng malaking labanan. Nagpapanggap ka pa rin? Napakalakas ng loob ang hininga. Kaunting kasanayan. Mamamatay kayong lahat? Bakwang, hindi mo kaya talunin tong gago, no? Siyempre hindi. Ilang taon na akong malupit na Underground Black Fist. Hindi pa natalo. Kung ibubuhos ko lahat, ni isang suntok ko hindi niya kaya. Mabuti. Hoy, sa huli, basura ka pa rin. Bibigyan kita ng pag-asa. Lumuhod ka at makiusap sa akin. Ipagkakaloob ko buhay mo. Kahit lumuhod ka ngayon at magmakaawa, mamamatay ka rin. Hoy, nagpapanggap ka pa? Pinapatay siya ni Bakwang para sa akin. Ipapaharap ko sa kanya si Xiang Qingqing. Si Liu Xiao kahit to. May kasanayan ka pala. Sayang at ako ang nakaharap mo. Gagawin kitang palabas ngayon. Magaan ang suntok mo. Binayaran mo lang tong black boxing champion, diba? Gustong mamatay, gago ka? Bitawan mo na, okay? Ikaw na ang susunod. Huwag mo akong hawakan. Ang tatay ko, ang pinakamayaman sa Haicheng. Kung gagalaw ka, puputulin kita sa piraso. Maniwala ka man o hindi. Kahit hari pa ng langit ang tatay mo, luluhod yan. Hindi kita pakakawalan. Naglakas loob kang manukso kay Qingqing. Kainin mo yan. Malaswang hayop, tandaan mo ako. Sabihin mo sa mayamang tatay mo, maghanda kayo ng kabaong. Pupuntahan ko ang angkanyo para libingin. Qingqing, sandali lang. Gagamit ako ng key para alisin ang lason sa katawan mo. Qingqing, kalmahan mo ang iyong sarili. Agad na ipit ang hininga mo. Aolong Qingqing. Teka, huwag kang mag-alala. Mainit ang katawan ko. Dragon. Berde, hindi ako may kasalanan. Dapat samantalahin ang sitwasyon. Ako si Qingqing. Gising na si Qingqing. Qingqing, papatayin mo ba ang asawa mo? Bakit nasa hotel tayo? Naalala mo ang nangyari kahapon? Naalala ko na. Muntik na akong apihin ni Liu Wei kahapon. Ikaw ang sumaklolo sa akin. Mabuti na lang at naisip mo? Baka naman napagkamalan mong patayin ang asawa mo? Salamat din sa akin. Pasensya na. Nagkamali ako tungkol sa gastusin ni Jiao Jiao. Okay lang. Asawa mo ba ako? Hindi ko pinapansin ang maliliit na bagay. Sino ang asawa mo? Siyempre ikaw. Paano ka magkakaanak ng babae para sa akin? Sab mo lilingon ka para magbihis ako. Gusto mo tulungan kitang magbihis?
Gusto mo bang samahan ako sa ospital para kay Jiao Jiao? Katatapos ko lang kausapin si Dr. Sun Shengyi. Sabi niya ligtas at maayos si Jiao Jiao, kaya may unahin muna akong ibang bagay. Anong problema? Nagsinungaling si Han Wanner kahapon sa'yo. Patuloy na binabalak ni Liu Wei ang laban sa'yo. Kailangan ko silang pagbayarin. O kaya kalimutan na natin. Anak si Liu Wei ng pinakamayaman sa Haicheng. Hindi natin kakayanin. Mga gagamba kayong mga pi sa babae ko. Pagdating ni Chen Wang Laotsu, luluhod at gagapang yan. Anak, sino gumawa nito sa'yo? Si Jiang Aolong ang ama. Kailangan mong maghiganti para sa akin, tatay. Gagawin ko siyang abo ng walang mintis? Mukhang may pinagdaanan niyang si Jiang Aolong. Kailangan mong mag-ingat sa paglubog sa kanal. Itinayo na ng pamilya Liu ang Qianlong Palace. Wala tayong katatakutan. Tatay, nahuli na natin si Long Jun. Napakamakapangyarihan ng lalaking yon. Hindi karapat-dapat ang pamilya Liu kay Long Jun. Pero sa proteksyon ni Kapitan Long Wei at Wolfang, sapat na yon para maghari ang pamilya. Tatay, nahuli mo na si Long Jun, isang napakamakapangyarihang lalaki. Hindi naman ang aming pamilyang Liu hindi pa karapat-dapat makipag-ugnayan sa Dragon Lord. Ngunit sa pangangalaga ni Kapitan Long Wei at Wolfang, sapat na rin ito para sa aming pamilyang Liu na maghasig ng lagim sa Haicheng. Tatay, kaya dapat mong hulihin si Jiang Aolong para sa akin. Tatay, huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng hapunan para kay Wolfang. Sa oras na yon, hihilingin kong papaghulihin ni Long Wei ang mga tao. Sige, tatay. Mas mabuti iyan. Sa panahong iyon, ako mismo ang huhuli kay Jiang Aolong. Babasagin ko ang kanyang pangatlong binti at lalasunin ko siya ng paulit-ulit. Ang lakas ng loob mo. Sino ka? Siya nga. Siya iyon. Siya si Jiang Aolong. Siya ang nanakit sa akin ng ganito. Ang kapal ng mukha mo. May paraan ng langit. Hindi ka pumunta. Walang pintuan ng impyerno. Ikaw ay dumating. Tigilan mo ang paghiyaw. Nakahandusay na ang mga bodyguard mo sa putik? Pangahas mong mamgahasain sa aming angka ng Liu. Bakit hindi? Kayang lipulin ng Liu family sa isang kisap mata. Sabihin mo kung saan nagtatago si Han Wanner. Paano kung hindi ko sabihin na basura ka? Paano kung hindi kita tawaging basura? Paliwala. Dalawa ang bagay ngayon. Sisirain ko muna ang pamilya Liu. Sino ka ba? Ikaw lang ang sisira sa pamilya Liu? Tama. Ako lang. Para kang palakang naghihikab ang lakas ng loob. Paluluhurin ko ang Liu family sa 5 minuto. 30 taon na ako sa negosyo. Marami na akong nakita pero wala pang mas bobo sa'yo. Serious. Ipakita na natin. Sige. Eto na. Tapos na, gawin mo na. 1 minuto. Babagsak ang shares ng Liu family. Biro. Ang Liu's Group ay may bilyones na assets. Ikaw, may kaya para gawin yan? Hindi ka naniniwala? Maniniwala ka pag lumuhod ka na. Kahit bumagsak ang shares ng Liu Group, ako, si Liu Yaning, ay magiging pulubi. Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Tandaan mo to. Hello? Presidente, may problema. Bumagsak bigla ang shares ng grupo. Paano nangyari to? May nanabotahe sa atin. Malulugi na ang Liu Group. Ikaw nga? Sabi ko, kaya kong sirain ang Liu family. Kayang wasakin ng pamilya Liu ang iyong buhay ng isang kisap mata. Anong lakas ng loob mong magplano laban sa akin sa stock market? Susunod. Ang pamilya Liu ang mawawasak. Hoy, huwag kang magmalaki. Baka hindi mo pa alam. Pinukaw niya ang pinakamatinding kalaban. Gusto kong malaman kung gaano ka nakakatakot. Kahit ignorante ka, narinig mo na ang Qianlong Hall, di ba? Bakit ka may kinalaman sa Qianlong Hall? Ang pamilya Liu ay may kasunduan kay Panginoong Wolfang ng Qianlong Hall. Pag minulat mo ako, minumulat mo ang Qianlong Hall. Di mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Panginoong lang niya. Natatakot ka na. Diba? Ngayon ay lumuhod ka at magmakaawa. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon para saan? Bayaran ng 10 beses kong lugi sa stock market. Pwede kitang hilingan kay Panginoong Langya na huwag kang patayin. Ano daw? Wala akong magawa? Isang hamak na langya ay itinuturing pang Panginoon? Nagpapagamit pa sa bilang takbuhan ng iba? Nakakatawa. Walang galang. Anong kapal ng mukha mong hamakin si Panginoong Langya? Hindi ka pwedeng mamatay. Tinatawag mong langya. Hahamakin ko siya ng harapan. Ano ka ba? Nakapagmamalaki ka sa harap ng Ano ka? Nangangahas kang magmalaki sa harap ni Langya? Panginoong Langya,
Narito ka rin sa wakas, silang dalawa ang hindi lang nanakit sa anak ko, nang hamak pa sa inyo at sa Qianlong Hall. Pangahas na lumapastangan sa Langit Dragon Palace. Lumingon ka sa akin. Paano aatakihin mo ako? Gago ka? Ikaw, paano mo nagawa? Bakit ka nandito? Panginoong Wolfang, anong problema mo? Tumigil ka. Papatayin mo ako. Kriminal na Deputy Commander. Alam ko ang kapangyarihan mo lang niya. Tinatawag ka nilang matanda. Anong alam mo? Mababang posisyon ay insulto sa Deputy Commander ng Longwei, krimeng kapital. Siya pala ang Deputy Commander ng Dragon Guard. Tumahimik ka at lumuhod sa Deputy Commander ng Longwei. Hindi ako ang dapat pagsoryan. Siya ang boss ko. Siya ang dati kong boss. Sino ang boss mo? Siya ba? Ano sa palagay mo? Ang kontrabida na si Long Jun ay nahatulan, humihingi ng tawad kay Long Jun. Panginoong Langya, lumabas ka na riyan. Pangkaraniwan lang siya. Paano naging si Long Jun? Gago! Gago, magtatanong ka pa sa commander ng Sirius? Bakit hindi ka humingi ng awa kay Long Jun at gustong mamatay? Walang mata ang kontrabidang si Liu Yaning. Humihingi ng kapatawaran kay Long Jun. Ipagpaumanhin mo si Long Jun. Nakakatakot ito. Di mo ba sinabi na kahit mawalan ka't mabuhay sa kalsada, di ka hihingi sa akin? Kasalanan ng kontrabida. Kasalanan ng kontrabida. Kawan mo na ang pamilya Liu ng parang hangin. Sabi ko 2 bagay gagawin ko ngayon, walang kulang. Mawawasak ang pamilya Liu ngayong araw. Maaari mo bang sabihin kung nasaan si Han Wanner? O subukan mo ang aking kulog? Nasa villa si Han Wanner sa Kanlurang Subdivision. Ariyan ng mga Liu, madaling hanapin. Sa iyo ko iiwan ang usapin kay Qianlang. Lilinisin ko ang putang si Long Jun Han Wanner. May nagmamanoobra kay Han Wanner. Pwede kayang bitag ito? Akala mo ba matatakot ang Qianlong Palace sa bitag? Kalkulahin ang oras. Dapat ding pumunta si Jiang Aolong. Hindi madaling maghukay ng bitag para sa kanya. Kahit ano pa ang identidad ni Jiang Aolong, sinira niya ako. Gusto ko siyang mamatay. Huwag mag-alala. Inayos na ng master ang lahat. Mamamatay siya. Huwag kang mag-alala. Inayos na ng Panginoon ang lahat. Mamamatay siya ng napakahirap. Bastos ito. Gusto kong putulin siya ng 2 beses gamit ang sarili kong kamay. May konting oras pa tayo. Mas mabuting maging masaya ka na lang kasama ako. Sige, para lang masaya. Naku naman, nakakakiliti. Hindi ba yan ang gusto mo? Mukhang hindi maganda ang timing ng pagdating ko. Mabilis ang dating, kitang-kita kong nagmamadali kang mamatay. E di ipakita mo kung kaya mo. Nilamon ka ng masamang enerhiya at kinulong ang iyong hininga gamit ng Dragon Locking Ring. Walang pinagkaiba sa lumpo. Sapat na akong mag-isa para patumbahin ka. Alam ninyong lahat ang sikreto ng Chain Dragon Ring. Mukhang hindi karaniwan ang grupo sa likod ninyo. Sabihin mo nga kung ano ang pangalan. Ang mamamatay na tao ay hindi na kailangang malaman ng marami. Walang sino man sa mundo ang makakapatay sa akin. Lalo na ang basurang tulad mo. Gusto kong masilayan yan. Kaya kayang pigilan ni Long Jun na walang hininga ang... Gusto kong makita ito. Pwede bang pigilan ng Long Jun na walang hininga ang bala? Subukan mong bumaril, ayos ba? Paano mo nagagamit ang iyong hininga? Hindi ko alam na maa-unlock ko ang Dragon Ring. Mukhang hindi ka rin mahalagang tao. Biro ko lang kanina. Kung tama ang alala ko, 2 beses mo nang na-unlock ang Dragon Ring. Ang lakas mo ngayon ay hindi aabot sa 30%. Sa sinasabi mo, yung unang 2 pag-unlock ko sa Dragon Ring, plano mo pala? Siyempre, pagpapagaling mo kay Kang Yue o pakikipaglabang kay Liu Wei, lahat nasa plano ko. Medyo nakakaintriga. Akala mo hindi kita mapapatay ngayon? Ang Huaxia Long Junwei ay yanig ng mundo. Kahit 30% na lang ako, hindi ko kayang labanan. Pero kapag sila na ang kasama, ibang usapan. Ha? Paano? Kilala mo ba sila? Ang una sa listahan ng Underworld Killers ay impermanent. Bihira lang maalala ng Long Jun ang tulad naming maliit. Oh, totoo naman. Talagang mga kontrabida kayo. Huwag kayong masyadong mayabang. 30% na lang ang natitira sa'yo. Mahina ka na lang. Pasensya, hindi ako nakikinig sa payo. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka na nga ng kamatayan. Ako mismo ang humahanap ng kamatayan. Wala kayong kakayahan. Mga walang hanggan, mamamatay ang tatanggap. Mga aso ba talaga kayo? Nandito ba kayo para kumanta? Ihahatid kayo sa Huangquan.
Akala ko marangal kang Longjun. Daga ka lang na palaging umiiwas. Wala akong laban sa inyo. Mga baliw talaga kayo. Nagpapainit lang ako sa inyo. Baka mamatay kayo kapag lumaban ako. Mamamatay ka na, matigas pa rin ulo. Ngayon, titikman ninyo ang aming nakamamatay na teknik. Handa na kami. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Paano mo mapipigil ang aming walang kapantay na patad? Hindi mo ba alam? Sa akin walang imposible, magdusa ka na. 2 basura. 30% na lang ang natitira sa'yo. Bakit ang lakas pa rin nito? Sobra na ito para pantayan ng tulad mo. Kalokohan! Sa palagay mo mas magaling ka pa? Ilalagay kita sa lugar na dapat mo. Ililibre kita sa pupuntahan mo. Hindi ka dapat pumunta rito. Mas mabuting pakawalan mo ako. Kung hindi, hindi ka pakakawalan ng Panginoon ko. Sabihin mo nga sino ang Panginoon mo. Hindi ko sasabihin. Wala yan. Pag nabali ko lahat ng buto mo, saka ka mismo hihingi ng aura. Aba siya, ang aking munting Panginoon ay si... Mga daga, lumantad din kayo. Ang Panginoong binabanggit niya. Hindi ikaw yon? Ang Panginoon ay buwan sa kalangitan. Kami mga bituing nagpapaikot lamang. Walang kapantay. Eh di sabihin mo, hindi ko siya kilala. Pasensya, hindi mo karapat-dapat malaman ang pinagmulan niya. Magsilbi na lamang kayong magtanong kay Hades. Halika't magkalaman. Mawalang galang po, hindi mo karapat-dapat malaman ang kasaysayan ng aking Panginoon. Magpunta ka na lang sa impyerno at tanungin ang hari ng impyerno. Handa ka na ba? Katawa-tawa ang pagnanais mong patayin ako sa ganitong kaliit na paraan. Muling ikukulong ng Dragon Locking Ring ang iyong panloob na hininga. Kapag pinalaya mo ulit ito, diretsong gigiba ang Dragon Locking Ring. Sa sandaling iyon, lulunurin ka ng masamang dugong cake sa iyong katawan sa isang kisap mata. Gaya ng inaakala ko, muling ikukulong ng Dragon Locking Ring ang iyong panloob na hininga. Mamamatay ka ngayong araw. Isang hamak na langgam ang nangahas pumatay ng dragon. Nagmamalabis. Nagmamalaki ka pa habang naghihingalo ka na. Harapin mo na. Hindi pa nawawala ang iyong panloob na lakas. Paano ito nangyari? Tulad ng palakas sa balon, hindi mo makikita ang aking kakayahan. Sabihin mo ang pangalan ng inyong samahan. Sino ang pinuno? Malalaman mo rin sa huli. Sa sandaling malaman mo iyon ay ang iyong kamatayan. Ngayon naman ay ipapatikim ko sa iyo ang aking mga pamamaraan. Sige, ipaparamdam ko sa iyo ang mga trick ko. Ang bilis mo naman. Pero ngayon marami kang naiwang mali. Balang araw mabubulgar din kita. Hanwaner, samahan mo muna akong mag-apologize kay King Ching. Kung di ako sumama, makukulong din naman ako. Nagbayad ka ng killer para patayin ang anak ni Long John. Kung ipagpapatuloy ko ang krimen at pagtataksil, kailangan mong mamatay. Tatanungin kita ulit. Sasama ka ba para humingi ng tawad kay Ching Ching? Sige, sasama ako. Jojo, wag kang matakot. Gagaling din tayo, okay? Berde. Nanay, bakit ka nandito? Sumama ka sa akin. Nakapag-ayos ako ng blind date. Naghihintay sila sa baba. Nanay, bumalik na ang ama ni Jojo. Pakakasalan niya ako? Anong mapapala mo sa lalaking iniwan ka? Makinig ka sa akin at pakasalan si Mr. Zhao. Huwag mo nang pag-aksayahan ng pansin ng 3 beses ng diborsyado at may 5 anak. Pero sobrang yaman nila. Nanay, ayaw ko pong sumama. Wala kang mapapala. Ang patay na babae ay hindi makakatulong sa'yo. Pakawalan mo ako. Nanay, si Jojo ay nasa ospital pa rin. Paano mo ako mapipilitang magpakasal? May namatay na bata sa ospital. Ligaw na lahi naman yan. Kung hindi mo ako itinago, hindi ko papayagan siyang maisilang. Nanay, ang lupit mo naman. Apo mo si Jojo. Tumigil ka na. Naghihintay si Ji Zhao sa baba. Huwag mong patagalin ang tao. Nanay, sinaktan mo ako. Ayaw makinig. Dapat nga paluin ng husto. Umalis ka na. Hindi ako magpa-blind date, lalo nang hindi ko iiwan si Jojo. Kung mag-aasawa ako, si Aulong lang. Ako ang maghahanap ng mabuting asawa para sa'yo. Ayaw mo sumunod? Nanay mo pa ba ako? Bakit mo ako pinipilit? Nakuha ko na ang $1,000,000 ni Ji Zhao. Hindi ka na kailangang magpakasal. Kung hindi ka susunod, igagapos kita sa kama. Ipinagbibili mo ako. Eh kung ipagbili kita, ako nagpalaki sa'yo. Halika na. Tita,
Ano ba yan? Naku Jiao, bakit kayo nandito? Hoy, huwag kang mag-alala. Babaunin ko itong patay na to. Hindi kita sinasabi, mali ang ginagawa mo. Jiao, ano po ang ibig nyo? Asawa ko naman. Ako lang talagang to. O asawa ko, syempre ako lang ang dumating. Huwag mo akong hawakan. Asawa kita. Normal lang bang hawakan kita? Sino ang asawa mo? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Lumayo ka sa akin. Hoy, tignan natin kung kailangan mong linisin. Maayos kitang pinaglingkuran sa kama. Malalaman mong asawa kita. Hoy, hoy, hoy. Bitawan mo ako. Bata, ano ba ang ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Huwag kang makialam. Ako ang direktor ng ospital na ito. Umalis ka na ngayon? Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya. Direktor? Diba? Hahaha. Ang direktor ay utot. Paano mo napatiran ang tao? Gwardiya. Sino ang gumagawa ng gulo? Sasabihin ko, ang totoo, ang kapatid ko ay si Zhao Jianyan, hari sa ilalim ng Haicheng. Sino ang maggambala sa negosyo ko? Di ko siya papatigin sa bukas. Oo. Huwag masyadong mayabang. May mga taong nag-aalaga sa'yo. Sino yun? Sabihin mo pangalan para marinig ko. Sa totoo lang, sa Haicheng, walang makakalaban kahit sumalampak ako. Paano kung guluhin ko ito? Sino ka ba? Huwag kang makialam. Narito ako para asikasuhin ka. Aray, ang lakas ng loob nitong hamak na to. Munting yakuza, ipapakita ko sa'yo. Paano mo ako nasaktan? Sinabi kong huwag mo akong guluhin. Ang kapatid ko ay si Zhao Jianyan. Sino ang kapatid mo? Ang kapatid kong si Zhao Jianyan. Sino ang kapatid mo? Wala akong kapatid. Wala kang kapatid. Bakit ka nagsisigaw? Ayos ka lang ba? Dingaw, salamat sa nangyari ngayon. Papakiusapan ko si Dr. Sun na turuan ka. Kaunting kabayaran lamang ito. Salamat. Mr. Zhao, ayos ka lang ba? Ano sa palagay mo? Umalis ka na. Maghintay ka sa akin. Uuwi ako para tawagan ng kapatid ko. Babalik ako. Hintayin mo ako. Uuwi ako tatawag sa kapatid ko para patayin ka. Aulong, naghanap na yata ng gaganti si Ginoong Zhao. Ching-ching, huwag kang mag-alala. Walang silbi ang pagdaloy ko rito. Ikaw ang ama ni Jiang Zhaojiao. Walang kwentang tao ka talaga. Tita, patawad po. Nagkasala ako kay Ching-ching sa nakaraang 3 taon. Ngunit ipinapangako ko, pagbubutihan ko ang inang ito at ang anak niya. Anong halaga ng salita mo? Wala akong pakialam kung maganda trato mo sa kanya. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Zhao ngayon din. Bakit? Dahil mayaman at makapangyarihan sila, habang ikaw ay walang kwentang dukha. Kaya hinayaan mong apihin nila si Ching-ching? Tama. Sino ba ang may kasalanan dito? Nagkaanak kayo ng patago sa akin. Mabuti nga kung gustuhin siya ni Ginoong Zhao. Ano kung apihin mo siya? Inay, paano mo nasabi niyan? Tumahimik ka. Wala kang boses dito. Hindi mo lugar na magsalita dito. Lumabas ka. Anong silbi mo sa harap ko? Hintayin natin ang kapatid ni Ginoong Zhao. Parang langgam lang ang pagpatay sa'yo. Hindi mo alam ang mundong ito. Ako lang ba ang kayang pumatay ng Hindi mo nauunawaan ang mundong ito. Ako lang ba ang nakakapigil ng tao sa kamatayan? Sumunod ka sa akin. Siyang Qingqing, sumama ka sa akin. Humiling ka ng tawad kay Ginoong Zhao. Habang nandito ako, hindi siya dapat humingi ng tawad. Walang hiya, anong kinalaman mo sa amin naming mag-ina? Umalis ka na dito? Ganyan ka bang ina? Hindi mo pinoprotektahan si Ching-ching. Kinakampihan mo pa ang iba. Anong problema sa pagiging ina ko? Wala kang pakialam? Puntahan mo ako at humingi ng tawad? Sana'y hindi ako pupunta. Patayin kita? Kapag hindi mo ako sinunod? Papatayin kita? Tama na. Hindi ko papayagang apihin si Ching-ching. Kahit na ikaw ang nanay niya. Ang kapal ng mukha mong hampasin ako? Hintayin mo. Papapatayin kita ng kapatid ni Ginoong Zhao. Umalis ka na. Huwag mo kong isipin ng labis. Sige. Hanwaner, lumabas ka. Hanwaner, ang kapal mo. Nasaktan si Zhao dahil sa'yo. Ching-ching, patawad. Ching-ching, pasensya na at nagkamali ako. Aulong, ikaw ba ang nagpapaamin sa kanya? Ang babaeng nanakit sa akin ay dapat parusahan. Ikaw ang bahala kung paano siya papatulan. Hayaan mong matanggap niya ang nararapat. Mabuti naman, Hanwaner. Magpakilala ka sa tanggapan ng pulisya. Magpiyansa ka sa bilangguan. Huwag mo akong lalaruin. Alam mo kung gaano ako kadelikado.
Oh, salamat ng marami. Hoy kuya, pinugbog ako sa ospital. Ano bang nangyari? Kukuha ako ng tauhan ngayon din. Kayong dalawa, may aayusin ako. Sasama ba kayo? Inampun mo kaming may mga sugat. May utang na loob kami sa'yo. Sumama na lang kami. Pero may mga bali kayo. Huwag kang mag-alala maliban sa matanda sa Haicheng. Kahit malubha ang sugat namin, walang takot sa kanila. Panghas mo akong sinaktan sa Haicheng. Kung di kita papatayin, hindi ako Zhao. Hoy Jinong Zhao, wala akong kinalaman dito. Nasa panig mo ako palagi. Utang ina mo, nagkakalakas ka pa ng mukhang habulin ako. Maniwala ka man o hindi, uunahin kita. Jinong Zhao, wala akong ginawa. Pwede mong bugbuging hanggang mamatay, yang gagong yan. Sisiguraduhin kong tatawagin kita. Umalis ka na nga. Kung ayaw mong masaktan, lumayo ka sa akin. Naku kuya, nandito ka na pala. Kuya, sinong gumanyan sa'yo? Ay yung hari. Kuya, bakit dalawa ang dala mo? Malakas sumuntok. Yang batang yan, wag na tayo magpahirap. Ano ba yung kalokohan mo? Mahalaga ang dalawang to ngayon. Nasa ating mga kamay na to, papatayin ka rin ng mga Diyos. Sino ba talaga ang dalawang to? Mas malaki ang yabang kesa sa buni. Katarantaduhan. Sila ang pinakamagaling na mamamatay sa ilalim ng lupa. Ay kuya, ang lakas ng dinala mong tao, mukhang may lakas pa siyang mang-api sa akin. Kuya, sinaktan niya ako. Bastos ka, sinaktan mo kapatid ko. Gawin mo sa harap ko kung kaya mo. Subukan mong galawin ang kapatid ko. Ang babaw ng hiling mo, pero kaya kong bigyan sa'yo. Diyos ko, mamamatay ka na. Ang tapang mo, narinig mo na ba? Ang itim at puti sa tuktok ng listahan ng mga killer? Oo. Ano? Ang dalawang yon ay, kamusta? Natakot kang umiihi? Ha 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 ha. Ikaw, ano naman? Di ka naman naihi sa takot? Maliit na gangster, nawawala na ba ang ulo mo? Ang tapang mong magmalaki ngayon. Baka hindi mo alam. Ganito ako laging makipag-usap sa kanila. Ito ang kayabangan. Mamamatay na. Ang tigas pa ng mukha. Dalawang master. Patayin niyo. Kuya, ano ang nangyayari? Sige, gawin niyo. Itim at puti ang walang hanggan. Bakit di niyo gawin? Mga kontrabida. Ang kontrabida ay hindi mangahas. Kuya, bakit kayong dalawa lumuhod? Walang kwentang tao siya. Bakit hindi mo siya suntukin? Siguro dahil takot na takot ako. Mga unang killer ng underworld, black and white impermanence. Paano ka matatakot? Ikaw ang dapat matakot. Bakit sila lumuhod? Bakit kayong dalawa nakaluhod? Si Black Impermanence, si White Impermanence ay tanga. Ano? Tumigil ka sa pagsasalita? May masamang balak ka ba? Huwag kang mag-alala, itatago ko. May pakinabang pa ito. Akala ko makakatakas ka sa akin. Salamat Long, huwag kang magdaldalan. Tulungan mo ako sa unang gawain. Sampalin niyo sila. Kalahating hininga na lang. Ha ha ha, natulala ka ba sa takot? Itong dalawa ang tinawag kong katulong. Paano kanila matutulungan? Ha 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 ha. Hoy, huwag niyo akong paluin. Huwag kayong mag-away. Nasiyahan ka ba sa laban? Hatakin ninyo sila. Dalhin ninyo sa ibaba. Tandaan niyong huwag tatakas. Kung hindi, mamamatay kayo ng napakasakit. Oo, umalis na. Mukhang hindi karaniwang tao ang batang ito. Baka mayamang tao. Nadismaya ka ba't hindi mo ako nasaktan? Ay hindi. Bakit ko gustong makita kang masaktan? Pamilya tayong lahat. Pamilya? Dati mo akong tinatawag na salbahe. Ay, dahil hindi ko kilala si Tarzan, may lakas ng loob ang batang ito. Huwag kang makipagtalo sa akin. Hindi ko inakalang mahahanap ni Ching Ching. Napakagandang manugang. Payag ka ba sa pagpapakasal ko kay Ching Ching? Payag. Siyempre payag. Ayaw ko ng higit pa sa dotes. 100 ay hindi. 10 milyon ay sapat na. Walang halaga ito sa'yo, di ba? Eksakto. Hindi gaanong halaga ang 10 milyon para sa akin. Tingnan niyo ang kayabang ng manugang. Pero wala kayong makukuha sa akin. Bakit puro pagbebenta ng anak ang iniisip mo? Hindi mo ito karapat-dapat. Kung walang dote, huwag kang umasang pakakasalan ka. Kung walang dote, huwag mong asahan na ipapakasal ko si Ching Ching sa'yo. Pinaalam ko ito. Hindi ko hihingi ng opinyon mo. Basta't gusto ni Ching Ching, walang makakapigil sa akin. King Ching, pakakasalan mo ba ako? Oo, gusto ko. Sige, ibibigay ko sa'yo ang pinakamalaking kasalan. Baligtad ang sitwasyon, sasabihin ko sa'yo, hindi ko ipapakasal si Ching Ching ng walang dote. Wala kang karapatang magdesisyon.
Maghintay ka. Kung walang pahintulot ko, tingnan natin kung paano kayo ikakasal. Huwag kang mag-overthink. Tingnan muna natin si Jiao Jiao. Nabigo mo ako. Karapat-dapat mamatay ang mga tauhan ni Wolfmaster pero hindi ko talaga maintindihan bakit biglang bumalik ang lakas ni Long Jun. Dahil umunlad siya, uminom ng gamot na nagpapanumbalik ng lakas. E di may pagkakataon tayong patayin siya? Iisa lang ang gamot na iyan. Hintayin mong maubos ang gamot niya. Ako na ang bahala. Panginoong Longjun, bakit ka naririto? Mga kampo ng langit at impyerno sila. Oo. Ako na ang haharap sa kanila. Panginoong Long Jun, may itatanong ka ba? Handa akong sumagot. Kailangan kong malaman ang lahat. Ano ang pangalan ng samahang kumukuha sa inyo? Dragon Hunter ang tawag dito. Masyadong mayabang ang Dragon Hunter. Sino ang leader nila? Hindi ko alam. Trabaho lang ito sa amin. Dapat alam niyong ako ang target bago kumilos. Bakit mo pinagkakatiwalaan ang transaksyon na ito? Ayon sa Dragon Hunters, para maiwasang lamunin ng masasamang espiritu ang katawan, pinigilan niya ang hininga nito. Kaya kami... Mukhang ang samahang Dragon Hunter. Ikaw ba ang naglagay ng tiktik sa paligid ko? Longjun, sisiyasatin ko kaagad ito. Wala nang iba. O nga pala, kumusta si Sirius? Pinaghihinalaan mo ba siya, Longjun? Magpapakasal ako kay Ching Ching. Hindi ba siya kakasal lang? May karanasan dapat siya. Sabihin mong tulungan niya ako maghanda. Opo. At iyan ay mabuting balita. Magsasagawa ako ng maingat na paghahanda. Patayin si Longjun bukas. Sinabi ni Longjun Tian lang na ihahanda niya ang kasal ninyo ng buong puso. Mabuting durugin ang walang hanggang itim at puti sa malamig na tubig at ibalik ang dalawang kasamaan mula sa langit at lupa. Si Longjun nga pala. Kumusta po, Lord Longjun? Nakahanap ako ng lugar para sa inyo sa Haicheng. Para sa kasal, may oras po ba kayong tumingin? Sige, padalhan mo ako ng lokasyon. Ayokong maging traidor ka sana. Ngunit kung papatayin mo rin sarili mo, Sirius, nandito na ako. Nasaan ka? Huwag kang mag-alala. Paano gagamiting pangkasalang ganito kahabdi? Hindi talaga bagay sa kasal. Pero perpektong libingan mo ito. Pinakatakasan kita noong huli. Di ko inasahang maghahanap ka pa ng kamatayan. Wala nang bisa ang gamot na panlunas. Basura ka na lang ngayon. Madali na kitang patak. Ganong lakas ng loob mong humarap sa kamatayan? Wala nang bisa ang gamot na walang kamatayan. Basura ka lang. Madali nang patayin ka ngayon. Paano mo nalaman ang lihim na gamot? Puntahan mo ang hari ng impyerno para malaman mo. Pasensya ka na. Ang impyerno ay luluhod sa harap ko. Kaya ipapadala na kita roon. Handa ka nang mamatay. Huwag kang magmalaki. Patayin siya. Magkasamang masamang langit at lupa, hindi ka ba nasa hangganan? Matalinong plano ni Panginoon Longjun. May masamang balak si Zhao Jier, kaya ibinalik kami sa CCT ng maaga. Matalinong plano. Hindi mo pa nakikita ang totoo. Magkasamang masamang langit at lupa. Lumabas ka na. Iligtas mo ang buhay mo. Kung hindi, si Jiang Aolong ang maglilibing sa'yo. Isang langgam. Huwag kang magsalita ng pabara. Humihingi ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kapahamakan, Panginoong Lobo. Walang kwenta. Tulungan mo rin kami. Tunay kang basura, hindi kayang lutasin ng magkasamang masasama. Nakakahiya. Mamamatay ka ngayon, Longjun. Gusto mo akong patayin dahil Longjun? Dapat mamatay ka ngayon. Gustong patayin ako dahil nanlilihim ka lang? Wala nga talagang katulad ni Longjun. Endoscopy. Baldado ka na. Ang lakas pa ng loob. Ang dragon na lumilipad sa himpapawid. Paanong maihahambing sa mga asong ito? Wala kang mapapala sa katigasan ng ulo. Mukhang hindi mo naunawaan ang sitwasyon. Luhod ka at kilalanin mo akong Panginoon. Maaari kitang hayaang mabuhay. Kung hindi,
Mamamatay ka ngayon din. Katawa-tawa ka, serious? Hindi mo ba alam na may puso lang ang lumuluhod? Pwede kayang lumuhod si Longjun sa mundo? Natuklasan mo pala ang tunay kong pagkatao. Mula nang salakayin mo si Kang Yue, pinaghihinalaan kita. Kakaunti lang ang nakakaalam sa Dragon Locking Ring. Matalino ka talaga. Natatanaw mo ang tunay kong pagkatao. Pero ano naman ngayon, langgam ka lang sa ilalim ng paa ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Luhod ka at kilalanin mo akong Panginoon. Serious. Huling pagkakataon mo na to, sumuko ka ngayon din. Sa paggalang sa nakaraan mong nagawa, maaari kitang patawarin. Kakabisiguro ko lang sa talino mo. Di ko inasahang magpapakatanga ka pala. Nasa kamay ko na ang lahat. Luhod ka na. Serious, pagpapakamatay itong ginagawa mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ito ang sarili mong paraan ng pagpapakamatay. Huwag mo akong sisihin sa paglimot sa dating pagmamahalan. Hindi ko kailangan ng paggunita mo. Pumunta ka sa impyerno at kausapin ang hari nito. Ako ang lulutas sa dalawang salot ng langit at lupa. Hindi mo inasahang mapapatalsik ang walang kwentang taong ito. Traitor ka. Kang Yue, ano ang ginagawa mo rito? Pinagmamanmanan kita? May babala ako kapag umalis ka sa kampo. Yan ay dahil di mo alam ang mga paraan ni Longjun. Akala ko kaya kong kontrolin ang sitwasyon. Sinusunod ni Longjun ang utos mo. Nakapaligid na ang mga elite ng Dragon Guard dito. Naghihintay na lang ng utos mo upang patayin ang mga taksil. Pinapatawad ni Longjun ang mga kasalanan niya. Nalin lang ako para gumawa ng malaking pagkakamali. Ipatawad mo ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Di mo ito pinahalagahan, kaya tumalikod ka na. Walang pakumbaba. Tanga, di ko alam kung gaano kapangyarihan si Lord Longjun. Patawarin mo ako, Lord Longjun. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Mabuti pang humingi ka ng pagkakataon kay Yama. Kang Yue, gawin mo na. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo, sino ang leader? Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko kung sino ang leader ng mga Dragon Hunter. Hindi. Alam ko nang sino ang daga na nagtatago sa dilim. Huwag kang mag-alala. Pupunta na rin ako sa impyerno para samahan ka. Longjun, huwag mo akong patayin. Gustong mamatay? Hoy, Ching-Ching. Ulong, sagipin mo ako. Putang ina mo, nagsumbong ka pa sa tutoy na yon? Hoy, Ching-Ching. Agad na pinatrack ni Kang Yue ang cellphone ni Ching-Ching. Tingnan mo kung paano kita pakitunguhan. Talaga nga, Ching-Ching, bakit ka ang tanga-tanga? Pakawalan mo ako. Hintayin mong dumating ang asawa ko. Hindi ka niya patawarin. Ay nako, natatakot na ako. Naririto ngayon si Wei Xiao. Pag dumating yang supot na yan, mamamatay yan. Zhao Yuan, bilisan mo at kunin mo tong babae. Wala akong gana mag-aksaya ng oras sa'yo. Uy, sige. Wei Xiao, sandali lang. Antay ka muna. Hoy, hayop ka. Samahan mong mabuti si Wei Xiao o ipapahiya kita sa iba. Huwag mong subukan. Puntahan mo at samahan si Wei Xiao ng maayos o hahanap ako ng iba para baligtarin ka. Huwag kang magpaloko. Tinawagan ko na ang pulis. Darating na ang pulisya sa lalong madaling panahon. Ang pulisya'y hindi mo kilala sa buong Haicheng at Nanjiang Province. Sumunod ka sa Young Master. Wala na bang hustisya sa mundong ito? Sa Nanjiang Province, ako ang batas. Sumunod kang mabuti sa Young Master. Baka bigyan pa kita ng pabuya. Pag nagalit ako, hindi mo kakayanin. Sasakit ang kalalagyan mo. Maghihirap ka ng todo. Kahanginan, mamatay man ako, hindi kita hahayaan. Kasuklam-suklam. Alis na tayo. Bitawan mo ako. Jing-Jing, sumama ka na kay Wei Xiao. Nanay, wala ka na bang konsensya? Dinaya mo ako para sa pera? Pinahintulutan mong apihin ako? Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Mas mabuti pang sumama ka kay Wei Xiao kesa kay Jiang Aolong. Hindi kita pababayaan. Utang ina mo, kahit anong gawin mo, aking ka pa rin sa huli. Kapag hinawakan mo ulit ang babae ko, papatayin kita. Kung maisipan mong hawakan ang babae ko, papatayin kita. Anong karapatan mo? Pangahas ka atang manakot sa akin? Hoy, Wei Xiao, ito yung tarantadong sinasabi ko sa'yo. Mayabang daw siyang makalakad ng pahalang sa Nanjiang. Walang makakapalag sa Southern Xinjiang maliban sa akin. Walang may karapatang magpakalalaki rito. Kung takot ka na, bata, lumuhod ka't magmakaawa tapos umalis ka na. Kaya kitang gawing immortal. Inilalagay mo sa peligro ang buhay mo, Kang Yue. Aba? Wei Xiao, ayos ka lang ba?
mahimatay si Miss Long Jiangxiang. Ang lakas ng loob mong saktan si Ching Ching. Karapat dapat kang mamatay. Batugan, alam mo ba kung sino ako? Pangahas mong magpapanapak sa akin. Hinahanap mo ang kamatayan mo? Bully, kahit sino ka man, lahat ng kasalanan ay hindi mapapatawad. Si Chang Yue ang unang bumali ng kanilang mga kamay. Oh! Si Chang Yue ang unang nanira ng kanilang mga kamay. Nangangahas ka ba? Hinahamon mo ako, Chang Yue. Gawin mo na. Sino ang tumawag ng pulis? May nagsabing may mga lalaking nanlalait ng babae. Ang asawa ko yata ang tumawag ng pulis. Nilalapian nitong dalawa ang asawa ko. Sinapok niya ito. Ano? Hayagang ganito. Paano naging bulag ang tao? Totoo ba ang sinabi ng ginoong ito? Oo, totoo. Anong gusto mo? Ang yabang. Xiaoli, posasan mo sila? Ang kapitan ba? Iputo ko ang telepono at iabot ang kamay. Pangahasang nanapak ng pulis? Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita. Zhou Changhui, narinig mo ang mga tauhan mo? Gusto mo pa bang maging hepe ng Haicheng Sheriff's Bureau? Zhou Changhui, narinig mo ba ang sinabi ng mga tauhan mo? Gusto mo pa bang maging hepe ng Haicheng Sheriff's Bureau? Gawin mo ang gusto mo. Wei Xiao, huwag kang magalit. Pinagsabihan ko na sila. Sun Hao, hinuli mo pa ang anak ng gobernador ng Timog Xinjiang. Gusto mo bang bumalik sa probinsya para mag-alaga ng baboy? Direk, anak pala siya ni Gobernador Wei? Ikaw na ang bahala dito. Kapag hindi na satisfy si Wei Xiao, pagbubutihin kita. Hindi mo ako babarilin? Sige, bumaril ka. Wei Xiao, ano ang pinagsasabi mo? Paano mangahas ang hamak na ito na bumaril sa'yo? Puro lamang pagkakamali ito. Walang pagkakamali. Kanina lang, pinapalo ako ng putang inang to. Gustong gusto ko siyang mamatay. Itaas mo ang kamay mo habang kinakausap mo siya. Kung hindi, babarilin kita ngayon din. Ibaba mo ang baril mo at pagsisisihan mo ito. Ano ba ang pagkatao mo? Nandito si Wei Xiao. Hindi ka dapat mayabang. Ayos din yan ha. Kung takot ka, lumuhod ka na at magmakaawa. Maaari kitang bigyan ng kalahating pagkakataon. Naririnig mo ba ako? Maliit na yakuza? Bakit hindi ka lumuhod? Salamat sa kabutihan mo, Wei Xiao. Alam mo ba, anak siya ng gobernador ng Timog Xinjiang. Swerte mo at nakakaluhod ka para sa kanya. Hindi lang siya anak ng gobernador ng Nanjiang. Kahit dumating man ang gobernador ng Nanjiang, kailangan niyang lumuhod. Huwag mong sabihin na anak lang siya ng gobernador ng Nanjiang. Kahit pa ang gobernador ng Nanjiang ang dumating, kailangan niyang lumuhod sa akin. Hoy, nalilito ka na ba? Gusto mo pang lumuhod ang anak ng gobernador para sa'yo? Nababaliw ka na ba? Tama si Ji Zhao. Sa tingin ko rin may sira ang utak nitong batang to. Ano pa raw bang sinabi para puntahan siya ng gobernador ng Timog Xinjiang? Ano ba ang katayuan ng gobernador? Pwede ba siyang basta pautusan? Wala kang kinalaman dito. Hindi kita patatawarin ngayon. Batugan, nandyan si Wei Xiao. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ililigtas ang sarili mo. Igilan mo na ang kakadaldal. Ano ba itong si Sun Hao? Kunin niyo ang batang yan at patayin niyo. Huwag niyong guluhin ang kasiyahan ni Young Master Yaxing. Naghihintay pa ako para makipaglaro sa asawa niya. Opo. Wei Xiao, huhulihin ko na agad ang batang yon. Sampa, ang yabang talaga. Kasalanan ng anak hindi ng ninong. Papaaralin ko kayo ng gobernador ng Timog Xinjiang ngayon. Tinawagan ka agad ni Kang Yue ang gobernador ng Timog Xinjiang. Dapat narito siya sa loob ng 5 minuto. Opo. Wei Xingbang, binibigyan kita ng 5 minuto para makarating sa Sunshine Community. Wei Xingbang, pumunta sa Sunshine Community sa loob ng 5 minuto. Ang tapang ninyo. Pangalanan ninyo nang direkta ang tatay ko. Hindi ba pwedeng tawaging munting gobernador ang tatay mo? Pagdating niya, malalaman ninyo, wala siya sa harap ng aking mga amo. Mayabang, ang tatay ko ang gobernador ng Timog Xinjiang. Siya ang may kapangyarihang magbuwis ng buhay. Paano ninyo siya hinamang? Ipapatupad ka agad ito ni Sun Hao para sa akin. Gusto kong mamatay sila ng walang libingan. Si Wei Xiao yan. Tigil, balak niyo bang guluhin ang lahat? Babae, pakinggan mo. Sa Timog Xinjiang, ako ang naghahari, mukha kang maganda. Manatili ka't makipaglaro sa akin. Pag pinagsilbihan mo ng maayos ang batang yan, pwedeng hindi ko siya patayin. 2 hita lang niya. Ang kapal ng mukha ng anak ng munting gobernador. Mamamatay ka ngayong araw na ito. Mga walang hiya, huwag niyong sisihin sa akin kung walang awang mangyari. Arestuhin ni Sun Hao ang babaeng ito. Dumating na ang gobernador ng Nanjiang. Dumating si gobernador Nanjiang. Si Zhou Changhui pala yun. Tanga talaga. Sinumbong niya sa tatay ko. Nag-alala tatay ko kaya pumunta siya rito.
Mr. Wei, sabi mo abala si Gobernador? May panahon pa ba kung mag-alala sa'yo? Siyempre naman, ako lang ang anak sa pamilya namin. Buti nga, buo pa bangkay mo dati, ngayon magiging abo ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Gagawin ng tatay mo lahat para sa'yo? Nambubuli ka ng walang dahilan? Gagawin ng tatay ko lahat para sa akin. Akala ko ikaw lang ang dapat mamatay. Mukhang si Gobernador Nanjiang pala. Hindi rin maganda ang kalalabasan. Sabay na tayong magpakamatay. Nagsasabi ka pa ng kalokohan habang mamamatay. Baliw ka at tanga ka talaga. Malalaman mo kung sino ang mamamatay. Narinig ko lang yan dati. Pero ngayon nakita ko talaga. Tatay, bakit ka nandito? Kaya kong harapin tong mga basura? Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Tumahimik ka, hayop ka. Walang magagawa si Gobernador ng Timog Xinjiang. Pakitulungan niyo pong parusahan si Longjun. Ang Gobernador ng Timog Xinjiang ay hindi makapagpakita ng kapangyarihan. Parusahan ninyo si Longjun. Anak, sa binyag ka lang ba? Sinabi ng anak mo na gigilingin mo akong parang abo. Siya si Longjun? Hamak na hayop. Ang kapal ng mukha mong magmalaki sa labas. Lumuhod ka. Panginoong Longjun, patawarin ninyo po ako. Huli na ang pagmamakaawa mo. Ipinag-utos ni Kang Yue ang hatol ng hari. Alisin ang pwesto ng gobernador ng Timog Xinjiang at direktor ng Haicheng Security Bureau. Isugod ang lahat ng nasa lugar na ito bilang mga pananggalang bala sa hangganan. Putang ina, anong ginawa mo sa akin? Tatay, tigilan ninyo yan. Tama na. Ang salita ng ginang na ito ay batas. Kahit patayin ninyo siya, isusugod pa rin sa hangganan. Ngayon naman ang panahon ay panahon na para tayo ay magbayaran. Panginoong Longjun, sa anumang paraan, ako rin ay iyong biyenang babae. Pakiusap, patawarin mo ako. Bukod pa riyan, siya ang may gawa ng lahat. Wala akong kinalaman dito. Nagsisinungaling ka, Panginoong Longjun. Lahat ito ay dahil sa matandang babaeng ito. Ginawa niya ito dahil sa pera. Hinikayat ako na apihin si Ginang Longjun. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako ang nagsasalita ng kalokohan. Mayroon ka pa ring 300,000 na tinawag ko sa iyong account. Hindi mo ba ito aminin? Hayaan mo akong magpaliwanag. At ako ay tama. Wala kang kinalaman dito. Inaresto ni Tang Yue si Li Biling dahil sa pagdukot. Mas mabigat na parusa. Ito si Bulongkun. Hindi mo ito magagawa sa akin. Pakiusap, tumahimik ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Tumahimik ka. Sa palagay ko, may dugtong ka ng dugo kay Ching Ching. Maging maawain ka na lamang. Kung magsasalita ka ng labis, ipapapugot ko agad ang iyong ulo. Ako ang mag-uwi kay King Ching. Kayo na ang bahala sa kanila. Mga basurero, hindi si Kempi patayin ang Aolong na walang gamit na panloob na hininga. Ipagpatuloy ayon sa plano, nais kong patayin si Jiang Aolong. Asawa. Sige. Ayos lang. Pinarusahan na ang umapi sa'yo. Asawa, kamusta na ang nanay ko? Nasa tanggapan ng sheriff ang nanay mo. Nagkamali naman talaga siya. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit niya ako ginaganito? Huwag mong isipin masyado. Hindi mo kasalanan. O nga pala, nasaan na si Jiao Jiao? Sinungaling ang nanay ko na may sakit siya, kaya dinala ko si Jiao Jiao sa kaibigan ko. Magkakaroon na tayo ng matiwasay na buhay. Mag-report kay Longjun. Milyon-milyong kaaway ang sumalakay sa hangganan. Utos ng emperador na labanan agad ang kaaway. Ang mga langgam na to ay nangahas lumaban sa Longgo. Longjun, hindi mo pa pwedeng gamitin ang lakas mo. Ako na ang haharap sa labanan para sa'yo. Hindi. Kaya mo lang magtanggol. Kung talagang gusto kong talunin sila, ako mismo. Paano ito magagawa? Tawagin agad si Dr. Sun Shengyi. Kahit ano ang gawin, tulungan niyo akong maibalik ang lakas ko. Sundin ang utos ni Longjun. Aolong, ikaw pala si... Aolong, ikaw pala ang Longjun. Pasensya na, Ching Ching. Dapat sinabi ko na ang totoo kong pagkatao.
Okay lang, hindi ko lang inakala. Ang lalaki ko pala ang dakilang bayani ng Long Kingdom. Ching-ching, responsibilidad kong bantayan ang hanggahan. Maraming kaaway ang nakatago sa dilim. Kapag sumama ka sa akin, madudumhan ka ng dugo. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Nais kong makasama ka habang buhay. Wala akong kinatatakutan. Ching-ching, ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Dr. Sun Shengyi, alam kong mahal ang kabayaran para maibalik ang lakas ko. Sabihin mo lang kung paano. Longjun, inumin mo itong gamot ayon sa lihim na pamamaraan. Makakatulong ito linisin ang masamang dugo. Ngunit napakadelikado nito. Kapag nagkamali ka, mamamatay ka. Pag-isipan mo ulit, Longjun. Sa kuna ng Longgo, bilang Panginoong Long, ako ang dapat manguna. Tungkulin ko ito. Longjun Dayi, yukuran mo ang katandaan. Walang anuman. Magsimula na tayo ngayon. Sige, inumin mo na ito, Longjun. Kahit mawala pa ang buhay ng matanda, tutulungan ko kayong maibalik ang inyong... Ano ang dapat gawin ni Dr. Sun ngayon? Magmeditasyon ka para gumaling at patibayin ang lakas ng gamot. Sige. Nakita si Longjun. Ano ang problema? Iulat kay Longjun na malaking pagkalugo sa harap at kailangan ang digma. Ano? Bakit agad bumagsak ang harapang linya? Wala pang naipadalang detalyadong ulat ng labanan. Alam ko lang na milyon-milyong kaaway ang paparating. Handa si Kang Yue na unang lumaban sa hangganan. Sige, mauna ka na. Tinanggap ni Kang Yue ang utos. Sinimulan na ng Dragon Army ang pagpapalakas ng gamot. Sarami na ng inasahan ko. Jiang Aolong, nagtatago ka ba rito para palakasin ang demonyong dugo? Sino ka? Xuan Yuan Fake Sing, anong ginagawa mo rito? Tridor ng Longwei. Tridor na San Xuandong. Kung hindi mo ito itago, magiging kapaki-pakinabang ka. Nararapat kang mamatay sa dalawang salitang iyan. Na? Ano ang balak mo? Baka naman. Nais mo bang patayin? O posibleng... Nais mo ba siyang patayin? Kayang-kaya mo ba? Ilang taong nagtanggol si Longjun sa hangganan. Siya ang haligi ng ating bansa. Xuan Yuan Fake Sing, pinagtaksilan mo ba siya? Lolo, huwag kang magpakapalad. Itinaboy kita dahil sa medical na kakayahan mo, pero huwag kang magpakamatay dito. Imposible yan. Hindi kita pahihintulutan saktan si Longjun. Kung ayaw mo, patayin mo na ako. Umalis ka. Huwag mong sasaktan si Aolong. Hoy. Kung hindi lang ako umaayaw, pumatay ng babae, pinatay na sana kita. Pag-usahin natin si Jiang Aolong. Xuan Yuan Fake Sing. Gaya ng inaasahan kay Longjun, sa kritikal na yugto ng paggaling mo, pilit kang nagising. Pero kita kong hindi ka pa fully recovered, wala ka pa ring silbi. Sinamantala mo ang panganib, bagay na bagay sa estilo mong kontrabida. Ikaw ang leader ng Dragon Hunter Organization, di ba? Tama, pero huli na ang lahat. Xuan Yuan Fake Sing, dating hepe ng Longwei. Narito ako para patayin si Long. Xuan Yuan Fake Sing, dating commander ng Longwei. Narito ako para patayin si Longjun. Plano mo talaga akong patayin? Sino nagsabing walang kalaban ang lakas mo, Longjun? Kung hindi mo alam na sinisindak ka ng masamang dugo, hindi ko ito mababala. Xuan Yuan, alam kong malaki ang naiambag mo sa Qianlong Hall. Kung magmamakaawa ka ngayon, maaari kitang iligtas sa kamatayan. Iligtas mo ako, nasa kamay ko ang buhay at kamatayan mo. Bakit mo ako ipagkakait ng kamatayan? Ngunit kung ibibigay mo ang gintong Dragon Order, bibigyan kitang buong bangkay. Ang trono ni Longjun, naiintindihan mo na, kahit makuha mo ang gintong Dragon Order, sa iyong prestihiyo, walang makikinig sa iyo sa Qianlong Palace. Tumigil ka. Huwag mong alalahanin ng patay. Dali, iabot mo sa akin ang gintong Dragon Order. Tangang kasing tanga ni Sirius. Yamang ikaw ay mamamatay. Tutuparin ko ang gusto mo. Paano mangyayari yan? Paano ka nakakahinga pa ng loob? Isang hamak na masamang hangin. Akala mo hindi mo ako mapipigilan? Huwag kang magpakampante.
Alam ko, halos wala na ang lakas ng loob mo. Hindi mo pa rin ako matatalo. Subukan mo? Tingnan natin kung papatayin kita. Subukan mo. Paano nangyari yon? Bakit biglang bumagsak ang lakas mo? Nabihag mo ang hininga ko sa isang iglap. Dahil hindi mo alam ang lakas ko. Hindi totoo. Hindi ako naniniwala. Anong laban ang gusto? Hindi mo ako maaaring patayin. Walang sinuman sa mundo ang hindi ko kayang patayin. Makakikita ka agad na nagkakamali ka. Longjun, ano ang problema? Pumasok na ang kaaway sa teritoryo ng Long, inuutos ka ng emperador na bantayan ang hangganan. Paano ito nangyari? Ako ang nagtayo ng depensa sa hangganan. Kahit 1,000 sundalo ay kakayanin. Iulat kay Commander Kang Yue. May nagtapon ng mapa ng depensa, kaya tayo nahuhuli sa mga hakbang. Ikaw pala. Oo. Ako ang nagpakalat ng mapa ng digmaan at nagpadala rin ako ng gabay sa kaaway sa ibang bansa. Pansariling galit lang ito sa pagitan natin. Isinapanganib mo ang buong kaharian ng Long. Paano mo ito natiis? Pagpatay ako, wala nang pakialam sa baha. Papatayin kita. Huwag mo akong patayin. Maaari kong tawagin ang gabay ng kaaway. Mababawasan ang mawawala sa Tianlong Army. Panaginip lang ang mabubuhay ka pa. Sayang naman. Marami sa Heavenly Dragon Army ang mamamatay. Siyang naman Orongin, ang hukbo ng makalangit na dragon ay di mabilang na mamamatay. Ang pagkamatay mo'y walang epekto sa mas malaking plano. Di ko inakalang mamamatay rin ang dakilang Panginoong Dragon. Matigas ang tuka mo. Kakakomik. Nakatawa kang akala mo di ko kayang durugin ang mga panlalansi mo? Subukan mo. Chang Yue, inaaprobahan kong gamitin mo ang Trizan lihim na gwardya. Lipulin sa isang araw ang lahat ng taksil na nagtataguyod nito. Si Longjun po. Ngayon kayong mga taksil na nagpasimuno, maaari na kitang ipapatay. Ang dami mong tinagong mga espiya. Paano ako makakatiyak na mapagkakatiwalaan si Kang Yue bilang kinatawan ni Longjun? Ngayon ay makakamtan mo na ang kapayapaan sa kamatayan. Hindi, huwag niyo akong patayin. Longjun, pakiusap po. May silbi pa ako. Kaya ko pang lumaban para sa ating bansa. Wala kang karapatan. Dr. Sun Shengye, pakisingutin po sana ninyo si Chingching habang wala ako. Sabihin mong pakakasalan ko siya pagbalik ko. Paalam po, Longjun. Sasamahan mo akong puksain ng kaaway at maglingkod sa bayan. Sundin ang utos ni Longjun. Tagumpay sa harap ng labanan. Nilusob ni Longjun ang milyon-milyong kaaway. Malapit na tayong magtagumpay. Wow, karapat-dapat talagang tawaging Panginoong Longjun. Walang katulad sa buong mundo. Siyempre, nandito na si Panginoong Longjun. Ang China ay mananatiling matatag. Jiao, naririnig mo ba? Uuwi na si Itay. Chingching, responsibilidad kong bantayan ang hangganan. Maraming kaaway ang nagkukubli sa dilim. Sumama ka, tiyak na mababaliw ang digmaan. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Oo, basta kasama kita, wala akong katakutan. Hindi ko alam kung bagay sa akin ang wedding dress ko. Kumusta po? Para po ba sa wedding dress ang pagbisita ninyo? Parito po kayo? May nagustuhan po ba kayo? Mukhang bagay po sa inyo ang isang ito. Pwede nyo pong tingnan. Pwede ko bang subukan ang wedding dress na ito? Pasensya na po. Paano po ang seksyong ito? Para lang po sa mga VIP ang pagsubok nito. Kung magbabayad kayo ng 100,000 yuan monthly, maayos ko po agad ito para sa inyo. Ang mahal naman para maging miyembro? Hindi na lang. Nako, di ko inasahang ganyang kababa ang lagay ng universidad na Reyna. Ni 100,000 ay Uy, hindi ko akalain na ganito ang bagsak mo. Hindi man lang makapaglabas ng 100,000. Nagulat akong makita ka sa ganitong lugar. Baby, kilala mo siya? Siyempre, kilala ko. Naging school beauty. Yan, tapos nagahasa pa. Naging katatawanan ng dalaga. Ha, hindi nyo ba nakikita? Hawak pa rin niya. Zhao Hexui, huwag mong pagsalitaan ang anak ko. Anong masama sa sinabi ko tungkol sa anak mo? Hindi ba't isa siyang bastarda? Sumusobra ka na. Nakakatamad kang kausapin. Hoy, huwag kang magmadaling umalis. Hindi mo ba gustong sumukat ng wedding dress? Magmakaawa ka. Ako ang pinakamataas na VIP sa tindahan. Na ato, kaklase naman tayo kahit papaano. Papayagan kitang sumukat kung magmamakaawa ka. Hindi na kailangang lumayo. Isa kang babaeng nangangamoy na ginahasa.
Pinapasukat kita ng magandang wedding dress. Bakit hindi ka lumuhod at magpasalamat? Sabi ko, hindi ko kailangan na lumayo ka. Kung hindi ka luluhod ngayon, hindi ka aalis. Sinong nangat? Sinong nagpaluhod sa asawa ko? Aulong, nakabalik ka na. Oo, nakabalik na ako. Halika kay tatay ni Jiao Jiao para mayakap. Pinagluhod mo ang asawa ko kanina. Paano ako? Nagpakasal ka sa isang hamak na lalaki. Hindi ka rin naman mabuti. Sa salita mo'y parurusahan ko ang angkan mo. Aray, hoy, sinong tinatakot mo? Alam mo ba ang trabaho ng asawa ko? Isa siya sa mga tagapayo ng emperador. Isang salita lang ay papatayin ka. Asawa ko, tama ba ako? Siyempre, isang hampas lupang tulad mo'y di karapat dapat kausapin ako. Kahit katulong ay dapat tawaging maingay. Bibigyan kitang magsisi sa asawa ko. Kung hindi, pananagutan mo ang mga bunga. Ha. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Luluhod kayo agad sa akin kasama ni Xiang Qingqing. Kung hindi, mamamatay kayo. Hindi pa ako nakapalo ng babae dati. Mukhang magkakaroon ng pagbubukod ngayon. Uy, Aulong, teka. Nandito pa si Jiao Jiao. Ayaw kong makita niyang nananakit ka. Swerte mo. Hayaan kitang magligtas ng buhay ng aso. Pangahas mong tawagin akong hampas lupa. Anong tapang mong tawagin akong salbahe? Hindi kita patatawarin. Asawa, tingnan mo siyang minumura ako. Hoy, naghahanap ka ba ng kamatayan? Bitawan mo agad? Kung wala ang anak kong babae, wala na sana ako. Asawa, okay ka lang ba? Oh? Gangster, binugbog mo asawa ko. Patay ka. Hangang babae, ayoko nang pansinin ka. Waiter, kunin mo ang kasuotang pangkasal para sa asawa ko. Unang iswipe mo ang card mo, tapos kukuha ako ng membership para sa kanya. Opo, sir. Sandali lang. Waiter, huwag kayong maloko sa random na card niya. Kitang-kita namang mahirap siya. Ako ang bumili ng kasuotang pangkasal. Paumanhin, sir. Ayon sa patakaran ng aming tindahan, kahit mag-VIP ka man ngayon, ang kasuotan ay mapapasa, babaeng nauna nang nagpa-VIP. Naririnig mo ba ako? Hindi ibebenta sa'yo ng gangster yan. Alam kong wala ka ring pera. Aulong, kalimutan mo na. Ayan na. Oo, lumayas ka na riyan. Huwag kang magpahiya dito. Kalihim General Wei Hai. Espesyal na inutusan ng emperador na batiin ang Panginoon. Kalihim General Wei Hai. Espesyal na inutusan ako ng emperador upang batiin ang aking Panginoon sa kanyang kasal. Asawa, ang dami mong mukha. Maging ang dakilang emperador ay nagpadala ng kalihim upang batiin tayo sa ating kasal. Oo, nararapat na narito ang kalihim general upang batiin ako, haha. Kalihim. General Wei, hindi ko inakalang magpakasal ako kay Chen Ping. Nagulantang rin kayo ng emperador. Sino ka? Asawa ako ni Chen Ping ng grupo ng kalihim. Hindi ba't narito ka upang batiin ako sa kasal namin ni Chen Ping? Nararapat kang pumanaw. Wei Hai, silipin mo si Long Jun. Sa utos ng dakilang emperador, regalong kasuotang pangkasal na balahibo ng paboryal, sana'y magkasama ng 100 taon sina Long Jun at ang kanyang asawa. Nagpapasalamat ako sa emperador sa kanyang pagkagustuhan. Tumayo kayong lahat. Salamat, Long Jun. Ang hamak na ito pala si Long Jun. Pangahas mong iniinsulto si Long Jun, ipatupad ang parusang kamatayan sa kanya. Aminin kong Alam kong mali ako. Mangyaring patawarin mo ako. Ilahin. Walang asawa, walang tulong mula sa asawa. At sinabi niyang mula siya sa sekretarya ng dakilang emperador. Nagbanta na papatayin ako. Ang kontrabida ay bulag sa Mount Tai at nagalit kay Lord Longjun. Mangyaring magkaroon ng maraming mga nasa katungkulan, ipagkaloob ninyo ang buhay ng hamak na ito. Maring kahabagan kayo ni Lord Longjun. Hindi kayo patatawarin ng emperador. Agad na bumalik sa cold water prison para sa aking kasalanan. Kung hindi ay tiyak na kamatayan. Wei Hai, bumalik ka at sabihin mo sa emperador, nais kong mamuhay ng malinis. Hayaan siyang maging maayos at iwanan na ako. Sundin ang utos ni Longjun. Asawa, may mga available na kasuotang pangkasal. Mas mabuting pumili ng araw kaysa magmadali. Bakit hindi na tayo kumuha ng sertipiko? Sige. Tara na. Berde, tayo na ngayon ay tunay na mag-asawa. Oo, hindi ko inakalang mapapangasawa kita. Nakuha mo na ba ang hinahangad mo? Alam mo ba ang pinakanais kong gawin sa iyo ngayon? Mag-honeymoon? Hindi.
bigyan si Jiao Jiao ng kapatid na lalaki. Ayaw ko kay Jiao Jiao. Nandito pa siya. Jiao Jiao, gusto mo ba ng kapatid na bunso? Kung gusto mo, halika rito.